Parang may biglang pumigil sa aking paghinga. Yung masayang kwentuhan ng mga tita ko, yung kalansing ng mga kubyertos, yung malamyos na tugtog sa background lahat biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas at mabilis na kabog ng sarili kong dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng aming family reunion, hawak ang isang baso ng wine, pero ang mga mata ko ay nakapako sa may pintuan. Sa lalaking kakapasok lang. Matangkad siya, nakasuot ng isang suit na halatang mamahalin. Kumpiyansa ang bawat hakbang niya, at may ngiti sa kanyang mga labi na parang sanay na sanay siyang maging sentro ng atensyon. Isang estranghero sa karamihan, pero sa akin, ara akong nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Isang multo na akala ko ay tuluyan ko nang nailibing. Oh, ayan na pala siya. May husband. Ang tili ng ate kong si Lorna ang bumasag sa aking pagkakatulala. Buong pagmamalaki niyang sinalubong ang lalaki, kumapit sa braso nito at hinalikan ito sa pisngi. At habang papalapit sila sa kinaroroonan ko, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi pwede. Impossible. Ang lalaking ito, na kanina pa ipinagyayabang ng ate ko, bilang kanyang perpekto at ubod ng yamang asawa, ay ang lalaking wawasak sana sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang lalaking tinanggal ko sa trabaho dahil sa kasinungalingan at kapabayaan. Ang ngiti sa mukha ko ay nanigas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Habang tinitingnan ko ang pagkukunwari sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin, alam kong ang gabing ito ay hindi magtatapos ng mapayapa. Dahil ang asawa ng ate ko ay ang pinakamalaking pagkakamali na pinapasok ko sa buhay ko. Para lubos ninyong maunawaan ang bigat ng sandaling iyon, kailangan nating balikan ang kwento naming magkapatid. Ako si Angela, ang bunso. Si Ate Lorna ang panganay. Sa aming paglaki, para kaming gabi at araw. Siya ang araw, laging nagniningning, popular, ang beauty sa aming dalawa. Lahat ng tao, siya ang napapansin. Ako naman, ang gabi, tahimik, laging nasa isang sulok na may hawak na libro, ang brains na kontento ng manatili sa anino niya. Naaalala ko pa noong debut niya. Pinag-ipunan ng mga magulang namin para lang maibigay sa kanya ang party ng kanyang mga pangarap. Bida na bida siya. Samantalang ako, noong debut ko, sinabi ko na lang na ayos na sa akin ang simpleng salu-salo sa bahay. Ayokong mag-abala. Ang totoo, alam kong hindi nakakayanin ang budget, at masaya na akong makitang masaya siya. Ganoon ko siya kamahal. Pero habang kami nagkakaedad, dahan-dahang nagbago ang lahat. Ang talino na dati ikinahihiya ko, naging puhunan ko. Nag-aral ako ng mabuti, nagtrabaho ako ng doble, at isinugal ko ang lahat ng naipon ko para itayo ang sarili kong marketing consultancy firm. Mula sa isang maliit na kwarto at isang pangarap, pinalago ko ito. Nagkaroon ako ng sariling opisina, mga kliyente at mga empleyado. Ako ang naging arkitekto ng sarili kong tagumpay. Si Ate Lorna naman parang nanatili sa pagiging debutante. Ang ganda niya pa rin ang kanyang alas, pero sa totoong mundo, hindi iyon sapat. Palipat-lipat siya ng trabaho, pero laging may dahilan para umalis. Masyadong istrikto raw ang boss, masyadong matraffic, masyadong maliit ang sahod para sa stress na binibigay nito. Sa huli, mas pinili niyang huwag na lang magtrabaho at umasa sa allowance mula sa mga magulang namin. At kapag kinakapos, sa akin siya tumatakbo. Ange, pwede pahiram muna? Pambayad lang ng credit card. Babayaran din kita pag luwag-luwag. Siyempre, hindi na nababayaran. Bunso, samahan mo ko mag-shopping. Treat mo ko, ha? Nakita mo naman siguro yung bago mong bag, di ba? Baka may lumaka dyan na pwede na sa akin. Ginawa ko ang lahat ng iyon. Dahil kapatid ko siya. Dahil obligasyon kong tulungan siya. Yun ang inakala ko. Pero sa bawat tulong na binibigay ko, may kasamang kapalit, isang maliit na patutsada, isang matamis na insulto. Noong bumili ako ng unang kotse ko, isang maliit na sedan, sabi niya, wow, congrats. Yaman. Ingat sa pag-drive, ha? Mahirap na, baka magasgasan. Mahal pa naman yan. Imbis na purong tuwa, may halong babala. Noong na-feature ang kumpanya ko sa isang business magazine, ipinakita ko sa kanya. Tiningnan niya ito, umiti at sinabing, ang galing. Ganda ng picture mo dito, hindi halatang stress na stress ka na sa trabaho. Laging ganoon.
Ang mga papuri niya ay laging mailason sa dulo. Isang paraan para iparamdam sa akin na kahit anong marating ko, sa mata niya, may kulang pa rin sa akin. Na ang tagumpay ko ay katumbas ng pagod at stress, habang siya, nagre-relax lang. Hindi ko na lang pinapansin. Inisip ko na lang na ganoon talaga siya. Inggit na kapatid na kailangan ng mas maraming pag-unawa. Iyon ang normal na setup namin. Hanggang sa dumating sa buhay ko ang demonyong nagngangalang Marco. Dumating ang punto na sobrang busy na sa kumpanya. Sunod-sunod ang mga proyekto at hindi ko na kaya ang lahat. Kailangan ko ng isang kanang kamay, isang executive assistant na mapagkakatiwalaan at mahusay. Nag-post ako ng hiring. Sa dami ng aplikante, si Marco ang namukod tangi. Magaling siyang magsalita. Ang resume niya mukhang impresyonante. Puno siya ng kumpiyansa at sa interview, para siyang politikong nangangampanya. Ma'am Angela, I assure you, I am the most dedicated person you will ever meet, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. I see your company's potential, and I want to be part of that growth. I will do whatever it takes to help you succeed. Ang mga salitang iyon, yan mismo ang gusto kong marinig. May nakita akong apoy sa kanya. O iyon ang akala ko. Kaya kinuha ko siya. Sa unang mga linggo, para siyang isang anghel. Laging maaga, laging nakangiti, laging nagtatanong kung ano pa ang maitutulong niya. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Noted po, ma'am. Pero unti-unti, nagsimulang lumabas ang mga bitak sa kanyang perpektong imahe. Nagsimula sa maliliit na bagay. May meeting ako sa isang napaka-importanteng kliyente sa isang cave sa BGC. Inutusan ko siyang i-confirm ang reservation at i-double-check ang address. Yes, ma'am, confirmed na po lahat. Pagdating ko doon, walang reservation. At ang mas malala, mali ang branch na binigay niya sa akin. May 2 branch pala ang cave na iyon sa BGC, at nasa kabilang dulo ng kalsada ang tama. Halos 10 minuto akong tumakbo sa ilalim ng araw, suot ang aking high heels. Pagdating ko sa meeting, basang-basa ako ng pawis at humihingal. Nagmukha akong unprofessional. Nang kinumpronta ko siya, ang sagot niya ay, sorry po talaga, ma'am. Akala ko po kasi iyon na yun. Hindi ko po na-check yung street name. Pasensya na po. Nakayuko siya na parang isang tuta na napagalitan. Pinalampas ko. Isang beses naman, pinakiusapan ko siyang mag-order ng tanghalian para sa isang client presentation. 10 tao kami. Marco, order ka ng pagkain, good for 0 people. Dumating ang delivery. 20 box ng pizza. Marco, bakit ang dami nito? Ma'am, sabi niyo po 10. So, 10 pepperoni, 10 Hawaiian. Para po may choices sila. Napapikit na lang ako sa inis. Sayang ang pera, sayang ang pagkain. Nagmukha kaming mayayabang at maluho sa harap ng kliyente. Ang dahilan niya, sorry po, ma'am. Gusto ko lang po kasing ma-impress sila. Ang mga sorry niya ay naging parang background music na lang sa opisina. Laging may kasunod na kapalpakan. Pero ang galing niyang magdala. Sa harap ng ibang empleyado, siya pa rin si Super Marco, ang masipag na assistant na laging handang tumulong. Ang hindi nila alam, sa likod ng kamera, ako ang laging naglilinis ng kanyang mga kalat. Nagsimula akong magduda. Normal ba talaga itong incompetence o may iba pang motibo sa likod nito? Ang mga tanong ko, malapit nang masagot sa pinakamasaklap na paraan. Ang mga maliliit na aberya ay naging malalaking problema. Parang isang maliit na butas sa bangka na unti-unting lumalaki at nagpapasok ng mas maraming tubig. Naaalala ko ang isang gabi, kailangan kong tapusin ang isang financial report para sa board meeting kinabukasan. Ang lahat ng data ay nasa isang spreadsheet na ipina-encode ko sa kanya. Pagbukas ko ng file, para akong nanlumo. Ang mga numero ay nagkabaliktad. Ang mga formula ay mali. Ang buong report ay walang kwenta. Tinawagan ko siya kahit gabi na. Marco, ano nang nangyari sa spreadsheet? Bakit mali-mali lahat? Ang sagot niya, Ma'am, pasensya na po. Medyo masakit po kasi ang ulo ko kanina habang ginagawa yan. Baka po may mga namiss ako. Walang choice. Inulit ko ang trabaho mula sa simula. Inabot ako ng 3:00 ng madaling araw sa opisina.
Kape at tinapay na lang ang kasama ko. Pagod na pagod ako pero kailangan kong tapusin. Kinabukasan, sa board meeting, habang pinipresenta ko ang report, nakita ko siya sa labas ng glass wall ng conference room. Nakangiti siya sa akin. Hindi iyon ngiti ng suporta. Iyon ay ngiti ng isang taong alam na napuyat ako, na nahirapan ako. Doon ako unang kinilabutan. Bukod sa kapalpakan sa trabaho, napansin ko rin ang pagbabago sa pakikitungo niya sa ibang staff. Nagpaparinig siya ng mga bagay na para bang sinisiraan ako ng hindi direkta. Narinig ko minsan mula sa isa kong designer, sabi ni Marco, buti pa raw siya nakakauwi on time. Si Ma'am Angela daw, laging nag-o-overtime. Baka raw hindi magaling mag-manage ng oras. Sa isa pang pagkakataon, sinabi ng receptionist, nag-comment si Marco na ang ganda daw ng bago mong bag, ma'am. Sana daw, kasing laki ng gastos mo sa luho ang bonus na ibibigay mo sa Pasko. Diyos ko! Ang mga komento ay parang mga bubuyog na umiikot sa tainga ko. Pinalalabas niya na ako ang kontrabida, ang boss na maluho, demanding, at hindi marunong sa trabaho. Samantalang siya, ang kawawang biktima. Ang pinakanakabahala sa lahat ay ang kanyang biglaang interes sa pananalapi ng kumpanya. At sa personal kong buhay. Ma'am, curious lang po, yung mga client po ba natin, mabilis magbayad? Ma'am, ang laki po siguro ng investment nyo dito sa opisina, no? Ma'am, kayo po ba ang solong may-ari ng kumpanya? Wala po kayong business partners. Noong una, sinasagot ko ng propesyonal. Pero nang magsimula siyang magtanong tungkol sa aking personal na bank account at mga ari-arian, doon na ako naglagay ng pader. Marco, these are confidential matters. Please focus on your tasks, sabi ko sa kanya ng may diin. Ang sagot niya, gaya ng dati, ay puno ng pagkukunwari. Ay, sorry po, ma'am. Humahanga lang po talaga ako sa inyo. Gusto ko lang pong malaman kung paano maging kasing successful ninyo balang araw. Sinungaling. Hindi iyon paghanga. Iyon ay pag-aaral. Kinikilatis niya ang bawat aspeto ng aking buhay at ng aking negosyo. Dahil doon, nagsimula akong maging mas maingat. Lahat ng password, pinalitan ko. Lahat ng sensitibong file, nilagyan ko ng restriction. At sinimulan kong i-document ang lahat. Bawat kapalpakan, bawat kapabayaan, bawat kahina-hinalang tanong. Gumawa ako ng isang folder sa computer ko na ang pangalan ay Marco File. Alam ko, darating ang araw na kakailanganin ko ito. Hindi ko akalain na mas malala pa pala ang darating. Ang araw na iyon ay nagsimula ng puno ng pag-asa. May pagkakataon kaming makuha ang pinakamalaking kliyente sa kasaysayan ng aming kumpanya. Isang multinational corporation na ang kontrata ay katumbas ng 3 taong kita namin. Ito na iyon. Ang proyektong magpapatunay na kaya naming makipagsabayan sa mga dambuhalang ahensya. Ang proposal ay ang susi. Kailangan itong maging perpekto, walang bahid ng pagkakamali, puno ng katalinuhan at nakakabilib. Dahil sa laki ng trabaho, kahit ayaw ko, kinailangan kong i-delegate ang isang parte kay Marco. Ang trabaho niya, compile ang lahat ng research, format ang final presentation deck, at double-check ang lahat ng numero sa budget proposal na ginawa ng finance team. Tiningnan ko siya sa mata. Marco, nakikiusap ako sa'yo. Ang buong kinabukasan ng kumpanyang ito ang nakataya. Huwag mo akong bibigin. Huwag kang magkakamali. Tumango siya ng may kaseryosohan. Ma'am Angela, this time, promise you. I will deliver. This will be perfect. Naniwala ako. Isang malaking pagkakamali. Ang deadline ng submission ay Huwebes, 3 p.m. Buong Miyerkules, nakikita ko siyang abala sa kanyang computer, mukhang seryoso. Kampante ako. Huwebes, at 10 a.m. 3 oras bago ang submission. Tinanong ko siya, Marco, kumusta na? Patingin ng final file. Ready na po, ma'am. Nasa share drive na. Ang ganda po ng kinalabasan. May ngiti sa labi, binuksan ko ang file. At ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng panginginig at pagkasuklam. Ang proposal ay isang obra maestra ng kapahamakan. Ang budget, na dapat ay nagkakahalaga ng 10 milyon, ay umabot sa 15 milyon. Doblado ang presyo ng ilang serbisyo, may mga singil para sa mga bagay na libre naman dapat.
Kung makikita ito ng kliyente, iisipin nilang mga magnanakaw kami. Ang design ng presentation deck ay isang bangungot. Gumamit siya ng isang lumang template na may maling kulay at luma naming logo. Ang mga litrato ay pixelated. Ang mga pangalan ng board of directors ng kliyente, mali-mali ang spelling. Parang gawa ng isang high school student na nagmamadali. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay ang mismong content. May mga section na nawawala. Ang executive summary ay parang kinopya lang mula sa ibang proposal. Ito ay isang dokumento ng sabotahe. Hindi ito simpleng kapabayaan. Ito ay sinadya. Marco. Sigaw ko, isang sigaw na umalingaw sa buong opisina. Pumasok siya sa opisina ko na may nagtatakang itsura. Yes, ma'am. Itinuro ko ang screen. Hindi ako makapagsalita sa sobrang galit. Tiningnan niya ito at sa isang segundo, nakita ko sa kanyang mukha, hindi gulat, kundi kasiyahan. Bago niya ito pinalitan ng peking pag-aalala. Nako, ma'am. Ano pong nangyari dyan? Hindi po ganyan ang huli kong nakita. Anong hindi ganyan? Ito ang file na sinave mo sa drive. Anong ginawa mo? At doon, ginamit niya ang kanyang huling baraha ng kasinungalingan. Ma'am, baka po yung virus sa computer ko? O baka po may nagbura? Baka si Jenny sa kabilang cubicle. Nakita ko po siyang malapit sa table ko kanina. Sumabog ako. Tigilan mo na iyang mga palusot mo, Marco. Wala kang ibang sisisihin dito kundi ang sarili mo. Aalis ka sa kumpanyang ito. Ngayon din you are fired. Ang peking pag-aalala sa mukha niya ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at nakakatakot na tingin. Isang tingin na puno ng galit at pagbabanta. Tumayo siya ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang damit. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Akala mo kung sino kang perpekto, sabi niya sa mahinang boses na puno ng pait. Lahat kayong mayayaman, pare-pareho kayo. Isang araw, babagsak ka rin. At kapag nangyari yon, tatawanan lang kita. Pagkasabi niya noon, umalis na siya. Hindi ko na pinansin ang kanyang mga salita. Ang nasa isip ko lang ay ang proposal at ang 2 oras na natitira para ayusin ang lahat. Tinawag ko ang aking mga pinagkakatiwalaang staff. Nag-umpisa kami sa isang karerang laban sa oras. Sa huli, nasubmit namin ang proposal 30 segundo bago mag 3 p.m. Pagod, puyat at nanginginig. Pero nagawa namin. Makalipas ang 1 linggo, nakuha namin ang kontrata. Ang pinakamalaking tagumpay ng kumpanya. Ipinagdiwang namin. Pero ang huling mga salita ni Marco na natili sa aking isipan, isang masamang pangitain na naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay ang aming family reunion. Ang multo ay bumalik, hindi na bilang isang palpak na assistant, kundi bilang isang mayaman at matagumpay na asawa ng kapatid ko. Bumalik ako sa kasalukuyan, hawak pa rin ang aking baso ng wine. Si Ate Lorna ay hinihila si Marco, ipinapakilala sa lahat. Tita, tito, si Marco po, asawa ko. May sarili siyang tech marketing company. Sobrang talino. Pinsan, si Marco. Grabe, self-made millionaire yan. Galing, no? Ang bawat papuri ni Ate Lorna ay parang sampal sa aking mukha. Habang sila ay abala, ang utak ko ay tumatakbo ng mabilis. Paano? Saan galing ang pera? Paanong ang isang taong hindi marunong gumamit ng basic functions sa Excel ay magkakaroon ng isang tech company? At doon, isang parirala na sinabi ni Lorna ang tumatak sa akin, ang galing ng marketing system niya. Revolutionary daw, sabi ng mga clients niya. Marketing system. Revolutionary. Bigla, parang may bombilyang umilaw sa isip ko. Isang alaala na pilit kong kinalimutan. Noong mga huling buwan ni Marco sa kumpanya, mayroon akong isang proyektong sobrang pinahahalagahan. Isang proyektong ako lang ang nakakaalam ng bawat detalye. Ito ang aking magnum opus. Tinawag ko itong Project Nightingale. Isang komplikadong marketing automation system na ginagamitan ng AI. Ito ang magiging game changer sa industriya. Ang alas ko laban sa mga malalaking kumpanya. Ang mga flowchart nito ay nakadikit sa pader ng opisina ko. Ang mga detalye ay nasa isang special folder sa aking computer.
At naaalala ko ang kakaibang interes ni Marco dito. Ma'am, ano po yan? Ang galing po ng itsura. Ma'am, pwede po bang pasilip ng notes nyo? Gusto ko lang po talagang matuto. Naaalala ko ang isang beses na nahuli ko siyang kinukuhanan ng litrato ang aking whiteboard gamit ang kanyang telepono. Ang dahilan niya, para po ma-review ko sa bahay, ma'am. Para mas maintindihan ko po. Nanginginig, kinuha ko ang aking telepono. Nagtago ako sa isang sulok, malayo sa kanila. Hinanap ko ang pangalan ng kumpanya ni Marco. Lumabas ang website. Maganda at profesional. I-click ko ang our services. I-click ko ang our process. At doon, nanlamig ang buo kong katawan. Napuno ng yelo ang aking mga ugat. Ang mga diagram. Ang mga terminolohiya. Ang step-by-step na proseso. Ang buong framework. Ito ay ang project. Nightingale. Kinopya niya ito. Ninakaw niya ito. Salita sa salita. Linya sa linya. Ang henyong asawa ng ate ko. Ang self-made millionaire. Isa siyang magnanakaw. Ang buong kastilyo na itinayo niya ay gawa sa mga batong ninakaw mula sa akin. Isang klase ng galit na hindi ko pa naramdaman noon ang umakyat mula sa aking mga paa hanggang sa aking ulo. Hindi lang ito galit. Ito ay pagkamuhi. Dahil hindi lang niya ninakaw ang aking ideya. Ginamit niya ang ninakaw niyang ideya para lokohin ang kapatid ko at para ipamukha sa akin na ako ang talunan. Isinara ko ang aking telepono at huminga ng malalim. Tumingala ako at nakita ko si Ate Lorna, masayang-masaya, ipinapakita kay Marco ang mga baby pictures namin. Ang perpektong pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Sige, magpakasaya kayo. Dahil sa gabing ito, wawasakin ko ang lahat ng iyan. Nag-abang ako ng tamang tiempo. Ang ganti, para maging matamis, ay kailangang ihain sa tamang oras at sa harap ng tamang manonood. At ang aming buong angkan ang perpektong audience. Nagpatuloy ako sa pagkukunwari. Ngumiti ako sa mga biro ng mga tito ko. Nakipag-usap ako sa mga pinsan ko tungkol sa kanilang mga anak. Pero sa bawat segundo, pinaplano ko ang bawat salitang sasabihin ko. Ang pagkakataon ay dumating pagkatapos ng hapunan, nang lahat kami ay nagkakape sa sala. Si Ate Lorna, na halatang mayabang dahil sa atensyong nakukuha ng kanyang asawa, ay hindi pa rin tapos. Tumingin siya sa akin habang nakasandal kay Marco na may ngiti ng tagumpay. Hay nako, Angela. Nakakapagod din pala maging asawa ng isang successful na tao. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Baka kailangan mo ng tips kay Marco kung paano makahanap ng matinong lalaki. Sumingit ang isa naming tita. Nga, ay iha puro ka na lang trabaho. Tingnan mo ang ate mo, ang ganda ng buhay. Iyon na. Ang entablado ay handa na para sa akin. Huminga ako ng malalim. Ngumiti ako, isang ngiting kasing tamis ng pulot, pero kasing lamig ng yelo. Tama kayo, tita. Sobrang swerte talaga ni ate kay Marco. Lumapad ang ngiti ni Lorna. Dahan-dahan akong tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa akin na ngayon. Lumakad ako papalapit sa kanila, bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Gusto ko lang i-congratulate kayong dalawa, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero malinaw, sapat na para marinig ng lahat. Lalo na sayo, Marco. Sobrang bilib ako sa tagumpay mo. Nakita ko ang paglunok ni Marco. Asa salamat, Angela. Ang tech company mo napakatalino ng konsepto, patuloy ko. Lalo na yung core marketing system ninyo. Napaka-innovative. Sa katunayan, habang binabasa ko kanina parang sobrang pamilyar. Ang kulay sa mukha ni Marco ay unti-unting nawawala. Si Ate Lorna ang unang sumagot. Ano ka ba, Angela? Siyempre magiging pamilyar, pareho kayo ng industriya. Huwag kang bitter. Just be happy for us. Hindi ako bitter, ate. Nagtataka lang ako, sabi ko, at direktang tinitigan si Marco. Kasi, Marco, hindi ba't kamukhang-kamukha ito ng Project Nightingale ko? Yung proyektong ginagawa ko noong assistant pa kita sa kumpanya ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Assistant?
Bulong ng nanay ko. Anong pinagsasabi mo, Angela? Sinisiraan mo ba ang asawa ko? Sigaw ni Ate Lorna, ang mukha niya ay namumula na sa galit. Inggit ka lang. Inggit ka lang kasi sa wakas, ako naman ang bida. Ako naman ang masaya. Hindi mo matanggap na may isang bagay ako na wala ka. Ngumiti ako. Inggit? Ate, bakit ako may inggit sa isang bagay na galing din naman sa akin? Kinuha ko ang aking telepono at ang tablet. Ipinakita ko ito sa lahat. Heto po, sabi ko sa mga kamag-anak namin. Ito ang orihinal na file ng Project Nightingale ko, na may petsang 2 taon na ang nakalipas. At ito naman, ipinakita ko ang website ni Marco sa telepono, ang website ng kumpanya niya. Pakibasa po. Pakikumpara. Ang mga tito at tita namin ay nagsilapitan, sumisilip. Nakita ko ang kanilang mga mukha, ang pagkalito ay naging pagkabigla, at ang pagkabigla ay naging pagkadismaya at galit na nakatuon kay Marco. Marco, totoo ba ito? Tanong ng tatay namin, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Hindi makasagot si Marco. Para siyang estatwa na pinagpapawisan. Humarap ako sa ate ko. Ang kanyang galit ay napalitan na ng pagkalito at takot. Ate, ang genius at self-made millionaire na asawa mo ay ang dati kong empleyado. Ang empleyadong tinanggal ko dahil sa kapalpakan at tangkang pagsabotahe. Ang lalaking ito ay isang manloloko at isang magnanakaw. Bawat salita ay parang isang suntok sa mukha ni Lorna. Tiningnan niya si Marco, naghahanap ng sagot ng pagtanggi. Pero wala siyang nakuha. Kaya ang mansyon ninyo, patuloy ko. Ang mamahalin mong mga gamit. Ang buhay reyna na ipinagyayabang mo sa akin kanina lahat yan, bayad ng ninakaw niyang pagod at talino ko. Sa huling mga salitang iyon, nakita ko ang pagguho ng mundo ni Ate Lorna. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi luha ng awa, kundi luha ng matinding kahihiyan. Ang kanyang perpektong panaginip ay naging isang napakasamang bangungot, at nangyari ito sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinila niya si Marco na parang isang basahan at tumakbo sila palabas ng bahay, dala ang kanilang kahihiyan. Ang gabi ay natapos ng maaga. Ang party ay naging parang isang lamay. Walang gustong magsalita. Kinabukasan, gaya ng plano, ipinadala ng mga abogado ko ang kaso laban kay Marco. Dahil sa dami ng ebidensya at mga testigong kamag-anak namin, wala siyang nagawa kundi sumuko. Para maiwasan ang mas malaking iskandalo at posibleng kulong, umayag siyang makipag-areglo. Binayaran niya ako ng lahat ng kinita ng kanyang kumpanya, kasama ang danyos. Ang halaga ay sapat na para maubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Napilitan siyang ibenta ang bahay, ang kotse, at isara ang kumpanyang itinayo niya mula sa pagnanakaw. Bumalik siya sa pagiging wala. Ang kasal nila ni Ate Lorna ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Paano mo nga naman ipagpapatuloy ang pagsasama sa isang taong ang pundasyon ng inyong relasyon ay isang malaking kasinungalingan? Umuwi siya sa bahay ng aming mga magulang, dala ang buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Tumawag siya sa akin, umiiyak, humihingi ng tawad. Hindi ko sinagot. May mga paghingi ng tawad na huli na. Nasira ang relasyon namin bilang magkapatid. Marahil habang buhay na. Masakit. Pero sa gitna ng sakit, may naramdaman akong kapayapaan. Kapayapaan dahil sa wakas, natapos na ang laro ng inggitan at pagpapanggap. Sa huli, ipinagtanggol ko lang ang akin. Inilabas ko lang ang katotohanan. At napatunayan ko na ang pinakamalupit na ganti ay hindi ang paghihiganti, kundi ang mabuhay ng matagumpay at masaya, habang ang mga taong nanakit sa iyo ay unti-unting nilalamon ng sarili nilang lason. Ang kumpanya ko, mas lumago pa. Ang Project Nightingale ay naging isang napakalaking tagumpay. Ako, mas naging matatag ako, mas matalino, at mas maingat sa pagpili ng mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Natutunan ko na hindi mo kontrolado ang inggit ng iba. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon dito. At pinili kong tumugon hindi sa pamamagitan ng pagbaba sa kanilang level, kundi sa pamamagitan ng pag-angat palalo, hanggang sa hindi na nila ako maabot.